para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-abuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang nangyayari sa bansa? Krimen bang maituturing ang pagkakabayani sa sariling bansa? Noong 3 taong gulang pa lamang si Rizal, ang kanyang mahal na ina ang nagsilbing unang guro na nagturo sa kanya na bumasa ng alpabetong Tagalog, Espanyol at Ingles. Sige anak, iyong basahin ang alpabetong Tagalog. A, ba, ka, da. Magaling anak, sadyang napakatalino mo talaga, walang duda. Makalipas na maraming buwan, sa taong ding yon, tinuturuan din ako ng iba't ibang pribadong tagapagturo gaya na lamang ni na Maestro Celestino na nagturo sa akin magbasa, magsulat, reliyon at asignaturang matematika. Mahusay, marunong ka nang bumasa at magsulat. Higit pa dyan ang pagiging gusto mo sa matematika at reliyon. Sa tingin ko, wala na akong may dadagdag pa sa iyong kaalaman. Maraming salamat, Maestro. Sumunod si Maestro Lucas Padua na nagturo naman sa akin ng lingwaheng Latin at Espanyol. Maraming salamat, Maestro. Ngunit ako'y nababahala sa aking kaalaman patungkol sa Espanyol at Latin. Hindi ko pa po masyado aksado. Mag-alala ay huwag mo gawin. Pagkat sa edad mo yan, marami ka pang matututunan. Maraming salamat, Maestro. At ang panghuli ay si Maestro Leon Monroy na nagturo sa akin na pahalagaan ang sine. Mahilig kang ang tunay sa sine. Ang pagpipinta at higit sa lahat ang pagsulat ng tula. Sa bawat araw na lumilipas, mula noong namatay ang aking guro na si Maestro Monroy, napagdesisyonan ng aking tatang na ako ay kinakailangan ng pumasok sa paaralan. Kailangan na ng ating anak na pumasok at mag-aral sa paaralan. Mahal ko, hindi pwedeng dito na lang siya palagi dito sa atin. Hindi mo ba alam na sakitin ang ating anak? Oo, ngunit, kasasanay at lalakas ang magkakatawan. Oo, pasya na. Samahan mo muna sa pinanang niyang kapatid na sila. Sige po, tata. At doon na nga nagsimula ang aking pakikibaka na malayo sa aking buong pamilya. Unang araw ko pa lamang sa Binan ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka bang mag-Espanyol? Kaunti lang po, Guro. Eh, ang salitang Latin. Kaunti lang din po, Guro. Ikaw, Jose, mali ka ng baka. Mali pang kalaman mo. Sa Binan ay naranasan ko ang mga bagay na hindi ko sadyang nararanasan sa aming tahanan. Kabilang narito ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama. Naranasan ko ding kutsain ng aking mga kamag-aral. Ako, Chongo? Kesa naman sa'yo. Bangus, bangus, bangus. Ako, bangus. Di ba yan, bangus? Kesa naman sa'yo, Chonggo! Ako di nang alam, maitim pa! Ano gusto mong away? Ha? Anong nangyayari dito? Nasuka si Bruno, ama. Jose, hindi ka nga dito? Malik ka. Sa aking murang edad, nasaksihan ko na ang pagmamalupit at pang-alipusan ng mga Kastila sa mga Pilipino. Gaya na lamang sa pagbitay sa 3 pari na pinagbintangan sa kasalanang hindi naman talaga nila ginawa. Ngayong tatlo ay naatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng garote. Ha? Ngunit bakit? Dahil kayo ay nagtaksil sa pamahalaan ng Espanya at nagsimula ng himagsikan, dalhin sila sa kulungan. Padre Saldua, maaari bang pumarito ka? Bakit po, General? Kaya kong ipatigil ang pagbitay sa iyo sa isang kondisyon. Yaon ay kung bumaligtad ka at isasakdal ang iyong kasamang pari. Sige po, General. Basta ipangako niyo sa akin ang aking kaligtasan. Sige, sa araw na pagbitay ay mapapawalang sala ka. Ngunit,
Siya ay niloko lamang ng general at sa araw nga ng pagbitay ay silang tatlo ang bibitayin. Ako inosente! Si Kristo inosente rin! Padre, paumanhin sa aking gagawin sa iyo. Pinapatawad na kita, anak. Gawin mo ang pinag-uutos sa iyo. Nais kong inyong masaksihan ang pagbitay sa tatlong paring martir, mga taksil sa simbahan, mga erehe. Isinama ko noon ng aking kapatid na si Pasiano. Roon ko nakita ang sobrang paghinagpis niya dahil naging malapit siya sa isa sa mga pari na si Jose Burgos. Matapos ang karumal-dumal na pagpatay at pagbitay sa tatlong paring martir, hinagpis at matinding kalungkutan ang natimo sa aking puso't isipan. Sapagkat ang aking mahal din na ina ay nasangkot sa kasalanang binibintang sa kanya na di umano'y kasama raw siya sa planong paglason sa kanyang hipag na asawa ng aking tiyo Jose Alberto. Sir Buenquenza! Lumayas kayo dito! At ikaw, Tidora, ay bakit kagatin mo sa akin? Yan, mo lang magpaliwanag. O, Alberto, anong kailan mo parito ka? Lawat kung may ibang pinakasama ang aking asawa, ay naging na nakikiwalayan siya. Ano? Hindi yan maaari. Naiisip mo ba kung anong sasabihin ng ibang tao? Hindi maganda pag-usapan tayo ng buong bayan. Huwag mong hayaang masila ang pangalan at pinamana sa atin ng ating mga ninuno. Bilang ikay aking natuto, at labis na pinahalagaan ang iyong bayan, mas ipiliin ko na lang ang makinig sa iyo at magparaya na lang. Ito ang mainit na sa tao. Higupin mo muna. Totoo ba ang ating mga naririnig? Theodora! Theodora! Ano ba ang nangyayari? At hanggang sa mga naririnig kita. Plano mo ba talaga akong patayin kung kahit naging mo ng laso yung pinainom mo sa aking sabaw? Ha? Ano pinagsasabi mo? Walang lasa ng sabaw. Anong wala? Nung ininom ko ito, bigla lang sumagot ang tiyan ko. Ibig sabihin, balak mo talaga akong patayin. Ha? Walang lasa ng sabaw na iyan. Ano pinagsasabi Huwag mo? ako magkaila! Tao po. Magandang umaga. Narito ba si Doña Theodora? Ano pong nais? Ano kaparito kayo? Sumama ka sa amin. Inaaresto ka na sa salang pagtangkang lasunin lang nasawa ng iyong kapatid. Wala akong pinalaman sa kanya binibintang sa akin. Huwag ka nang lumaban at sumama ka ng mahinaw. Ha? Wala akong ginagawang masama. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Wala akong kinalaman sabi! Huwag ka nang maglaban. Pagpaliwanag ka lang sa kulungan. Bitawan niyo ako! Walang awa nilang hinatak ang aking ina palabas sa aming tahanan. Ika-10 ng Hunyo taong 1872. Sinamahan ako ng aking kuya Pasiano patungo sa Maynila. Dooy nagbabaka sakali kaming ako'y makapasok sa Universidad ng Ateneo. Magandang araw po, Praile. Hindi ka na namin maaaring tanggapin dahil una, ikay nahuli na sa itinakdang araw ng administrasyon. Ikalawa, mukha kang sakitin at patpatin sa iyong edad. Kung maninikopan, nakakasiguro ako na mahusay na mag-aaral ng Susan at naniniwala akong magdudulot siya ng magandang reputasyon sa paaralan to. Kaya naman narapat natin siyang tanggapin dito.
Salamat sa Sir Manuel Burgos. Dahil sa iyo, ako'y napagpipig makapasok at makapag-aral sa ating universidad. Wala ka naman. Sana po ang mo ang pag-aaral. Hindi naging madali ang mga unang taon ko sa Ateneo. Lubos kong pinaghirapang makamit ang mataas na grado. Upang matuwa sa akin ang aking nanang na sa mga panahong iyon ay kasalukuyang nasa pitan pa. Gusto naman po kayo, Nanang. Lubos ako nangungulila sa inyong biglang pag-alis. Huwag mo akong gaanong isipin. Maayos naman ang aking kalagayan dito. Kumusta naman ang iyong pag-aaral sa Maynila? Maayos naman po, Nanang. Mataas naman ang aking nakukuha mga grado. 3 buwan na lang, Nanang, at makakalaya ka na rito. Magkakasama na tayong muli. Sana nga magtotoo yan, anak. Sa unang bakasyon ko sa aking pag-aaral sa Maynila, ako'y lumuwas muli ng aming bayang Calamba. At sa panahong iyon, ay nagkatotoo na ang pangarap ng aking nanang. Na sa wakas, ay kasama na namin siyang muli dito sa Calamba. Anak, kahit tagal kong panahon hinantay ang akin, ako'y nangungulila sa iyo. Ako rin po, Nanang. Masaya ako na sa wakas nakalaya ka na. Masaya akong makita kang muli. Ipinagpatuloy ko ang aking sipag sa pag-aaral. Ako'y nakakuha ng medalya at nanatiling mataas ang aking mga grado. Napakahusay mo magsuot ng pula, sir. Ipagpatuloy mo lamang yan. Nakakasigurado ko may kinabukasan ka sa literatura. Gracias, Padre Sanchez. Nasa 16 na taong gulang si Rizal nang nadama ang unang pag-ibig sa dalagang nangangalang Segunda Katigba na taga Lipa, Batangas. Kumusta ako, sir? Gusto ko sana magpaalam sa'yo. Ako ay uuwi na sa aming tahanan sa Calamba at baka hindi na tayo muli magkita ngayong bakasyon. Ako rin ay uuwi na sa aming bayan sa Lipa. Sige, paalam na. Dadaan naman kayo sa Calamba, di ba? Bago dumiretso ng Lipa. Magkikita pa tayo muli. Paalam. Sa hindi inaasahang pangyayari, dala ng kalakasan ng hangin sa Calamba noong si Segunda ay kasulukuyang paluwas na sa kanilang bayan, ay hindi na nakadaan ang kanilang sinasakyang bapor sa kanilang bayan, kung kaya't hindi na sila nagkita mula noon. Kasi, ano bang iniisip mo? Masyado ka ng maraming nalalaman. Baka magpupunod yan ng iyong ulo. Cisco, pigilan mo ang iyong anak sa kanyang pinaplano. Ay anunsyo tayo sa kanang nais. Pagbigyan natin ng pagkakataon upang mag-question ang kanya. Ganyan, tulungan natin si Jose upang mas maintindihan niya ang kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng edukasyon. Alis na po ako. Isang buwan na lumipas matapos ako makapagtapos sa Ateneo, nakapagdesisyon ako na kunin muna pansamantala ang kursong filosofiya at literatura habang ako'y nag-aantay sa sagot ni Padres Pablo Ramon sa kursong nababagay sa akin. Sa pagkakataong ito, ginamit ko ang apelidong Rizal upang hindi makaagaw ng pansin sa Universidad ng Santo Tomas at doon ko nakilala ang kaakit-akit at mainhing dalaga na anak ni Tio Antonio Rivera na nagngangalang Leonor Rivera. Leonor, minsan ay aking hinihiling sa ating bathala na sana'y hindi na lamang tayo magpinsan. Dahil hindi ko na mapigilan ang aking nararamdaman. Gusto ko na itong ilabas at iyong lasapin at damdamin ng kasama ka. Gusto kong yakapin ng iyong hinaharap ng buong puso at pangakong hindi kita iiwan magpakailanman. Pero Jose, paano kung nalaman nilang relasyon natin sa isa't isa? Ano nilang ating gagawin? Itatalan kita nung sa ganun. Sa ngayon, hindi na muna natin ipapaalam sa ating mga kamag-anak ang ating lihim na ugnayan. Sa ngayon, tatawagin muna kitang timeless upang hindi nila mahalata. Naging makulay at masaya ang bawat araw na lumipas na kasama ko ang aking mahal na si Leonor Rivera. Baka sa aming mga labi ang saya sa tuwing kami magkasama. Hindi maitago ang kilig na aming nadarama sa isa't isa. Mabuti pang ipagpatuloy na lamang sa ibang bansa ang aking pag-aaral. Dahil aking nakita sa Universidad ng Santo Tomas ang diskriminasyon sa mga Pilipino mag-aaral na tulad ko. Hindi ko na matiis pa ang pang-aapi ng mga propesor at namumunuan. Higit na makabubuting ipagpatuloy ko sa ibang bansa ang aking pangarap na maging isang manggagamot. Mahal kong kapatid, nais kong ipapatid ang aking pasasalamat sa iyong pagsuporta sa aking planong pag-alis. Iilan lamang kayong nakakaalam ng aking ninanais tulad ni Ate Sortolina
Lucia, Tio Antonio, ang mga Valenzuela at ang aking mga matatalik na kaibigan. Kung maaari, ipapatid mo sa ating mga magulang at sa aking minamahal na Eleanor. Patawarin nila ako sa aking biglaang pag-alis. Hindi ko kailanman kakalimutan ang aking misyon at ito ay ang mag-obserba sa pamumuhay at kultura, lengguwahe at aduana, industriya at komersyo. Ang gobyerno at batas dito sa Ropia. Ito ay magsisilbing aking paghahanda upang makatulong sa pagpapalaya sa ating bansa. Inaapi at pinatapak-tapakan. Lubos nagmamahal, Pepe. Ngayon ay 3 ng Mayo taong 1882, ako ay nakasakay sa barkong Salvadora. Ito na ang simula ng aking paglalakbay patungo sa kanlaraning bayan. Ang organisasyong ay naglalayong maipahayag na malaya ang mga paghihirap na dinaranas ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol. Kasama din sa organisasyong ito sina Marcelo H. del Pilar, Juan Luna at Cristiano Lopez Hina. Sinunod ko ang payo ng aking kuya Pasiano. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Kumuha ko ng 2 kurso, ang medisina at filosofiya at pagsulat. Ang pangungulila ko sa aking pamilya at sa aking minamahal na Leonor ay dinaan ko na lamang sa pamamasyal at pagbasa ng iba't ibang akda upang libangin ang aking sarili. Hindi maiwasang malumbay at makadama ng kalungkutan si Rizal sapagkat siya ay nangungulila sa kanyang tinubuhang lupa. Ngunit, lahat ng ito ay naiibsan tuwing nasisilayan ni Rizal ang magandang mukha ni Consuelo. Sinulat ko ang tulong ito para sa iyo, Consuelo. Sana'y magustuhan mo. Salamat po. Aking inakala na ang pagtitinginan namin sa isa't isa ay mapupunta sa pag-iibigan. Subalit hindi ito nagbunga sa mas malalim na pag-iibigan dahil sa 2 rason. Ang una ay hindi mawala sa aking isipan si Leonor Rivera. Ang ikalawa naman ang aking kaibigan na sa Eduardo Lete ay may tinatagong paghanga rin kay Consuelo. Noong nagtungo sa bansang Berlin, Germany si Rizal, doon ay sinulat niya ang unang sulat na ibinigay niya kay Ginoong Blumentritt. Dear Blumentritt, I have heard that you are studying our language and that you had already published. Some works about it permit me to send you a valuable book written by my country in our language. The Spanish version is mediocre because the author is only the modest writer, but the Tagalog part is good, and it is precisely the language spoken in our province. Truly yours, Rizal. Pagkaraan ng ilang taon ay natapos ang pagsulat sa kanyang unang nobela na Noli Me Tangere. Ikaw ba yan? Ano nangyari sa'yo? Wala na dumating na pera mula kay Pasiano noong nakaraang buwan. Isang beses na lang din ako kumakain. Ako na rin ang naglalaban ng aking mga damit upang makapagpil. Dala ng sobrang kahirapan na pagtitipid sa panahong iyon, napag-isip-isip ni Rizal na magtanggal ng ilang pahina sa kanyang nobela. Isa sa mga kabanata na kanyang tinanggal ay ang kabanata patungkol kina Elias at Salome, na dapat ito ang ika-25 kabanata. Ano tayo na maglilibag ng ating Noli Me Tangere? Nakatipid tayo ng 300 piso para sa 2,000 kopya. Masyado ka nagtitipid, Rizal. Kaya ko namang bayaran ng gastos kahit sa iba tayo nagpalimpag. Mas mabuti yung nagtitipid. Mahal kong ama, gusto ko munang humingi ng kapatawaran dahil sa aking pagtakas sa inyo upang makapag-aral dito sa Madrid. Ako po ay naghahanap ng karunungan na makatulong sa akin sa pagpapalaya sa ating bansa. Sa ika-15 po ng Hulyo, maghahanda na ako sa aking pag-uwi. Agosto ng kasalukuyang taon ay makikita na tayong muli. Nagmamahal, Jose. Ikatlo ng Hunyo taong 1887, muling naglakbay pabalik sa bayang Calamba si Rizal. Sa pagkakataong iyon, ay muli niyang nasakyan ang barkong Gemna na siyang sinakyan niya patungo noon sa Europa. Matapos ang masayang paglalakbay sa dagat ng China, ika-5 ng Agosto sa taong ding iyon ay nakarating muli sa Maynila. Doon ay unang niyang binisita ang mga kaibigan, ngunit di nagtagal nagpaalam na upang makuwi na sa Calamba sapagkat patid niya na ang kanyang pamilya ay sabik na siya. Nanang tatang,
Nais ko po sana magpaalam. Akin lamang pong pupuntahan ang aking Leonor. Di maaari, Pepe. Alam mo bang mahilig ka sa mata ng mga praile? Bilang ama mo, hindi ako papayag. Nais mo na bang mawala dito sa mundo? Di maaari. Kung iyan po ang inyong nais, Tatang, akin na lamang po susundin. Matapos kong makapagpatayo ng klinika ay napag-isip-isip ko na simulan na ang aking ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ngunit hindi maitatanggi na maraming bumabatikos sa aking akdang Noli Me Tangere. Kabilang na dito ang 8 polyeto na isinulat ni Padre Jose Rodriguez. Ang mga praile na nagiinit dahil sa paglalabas ng katotohanang nangyayari sa Pilipinas. Ngunit ilan sa aking mga matatalik na kaibigan ay dinipensahan naman ito. Ilang araw lang ang lumipas nang makabalik si Rizal mula sa Europa. Ipinatawag siya ng Gobernador General Terrero upang pag-usapan ng ukol sa Noli at nilalaman nito. Buenos dias, Rizal. Alam mo na ba ang balita tungkol sa'yo? Delikado ang buhay mo, kaya't nais kong lisanin mo ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ayaw kitang mamatay sa kamay ng mga praile. Ngunit wala akong nakikitang masama sa nailimbag ko. Ako man, wala akong makitang masama sa mga sinulat mo. Sadyang mainit lang talaga ang mga mata nila sa'yo. Pero kung iyon ang iyong nais, ako'y lilisan sa lalong madaling panahon. Quédate y que Dios los bendiga. Gracias. Sa pangalawang pagkakataon ay umalis uli si Jose sa bansa. Hindi niya maatim na masaktan ng kanyang pamilya at mahal sa buhay dahil sa kanyang pagsusulat. Alam niya din na makakatulong sa paggising ng nasyonalismo sa mga puso ng mga Pilipino kung ipagpapatuloy niya ang kanyang pagsusulat sa ibang bansa. Si Rizal ay napahinto nang masilayan ng kanyang dalawang mata ang napakagandang binibini. In Manila. He was invited to the delegation. It's nice to meet you. I can speak English or French. I thought that I need to study more about Japan. I was lucky that you could speak 2 languages that I know. Let us be friends and please take care of me. As you wish it. At doon na nga nagsimula ang magandang pagtitinginan ni Oseisan at ni Rizal. Siya ang kanyang gabay, tutor at tagasalin. Lahat ng hinahanap niya sa isang babae ay nakita niya kay Oseisan. Noong Mayo 25, 1888, ako ay nagtungo sa London upang higit ko pang mapalawak ang aking kaalaman sa aking wikang Ingles. Pansamantala akong nanirahan sa bahay ni Antonio. Nakarating din si Rizal sa Paris noong Marso 1889. Siya ay lubos na nahirapan sa paghahanap ng matitirhan. Dahil sa darating na Mayo ay dito gaganapin ang Eksposisyong Universal. Dahil dito, naging mataas ang pamumuhay sa Napakamahal Paris. naman po ng renta nyo rito. Hindi na po ba pwedeng babaan ito? Naku, hindi na pwede. Ito na talaga ang presyo ng mga renta rito sa Paris. Sige po, maraming salamat. Nang makabalik sa Maynila, minarapat ni Rizal na magpatawag ng isang pulong upang bumuo ng isang samahan na tinatawag na La Liga Filipina. Una sa lahat, nais ko magpasalamat sa pagdalo nyo sa pagpupulong na ito. Ngunit ano nga ba ang iyong nais at ikay nagpatawag ng pagpupulong? Nais kong magtatag ng samahan ng pamalaan ng mga Kastila. Ngunit gano'n ka nakatitiyak, Rizal, na tayo magtatagumpay? Marahil alam naman natin lahat na lagi silang makapangyarihan. Kaya nga tayo narito upang pagplanuhan ang ating isasagawang hakbang. Sang-ayon ako sa iyong plano, Jose, kaya't ikaw ay magpatuloy sa iyong hinihanap. Kung gayon, tayo na't maghalal na mamumuno ng ating samahan. Tatanggap si Rizal ng sulat mula kay Gobernador General Despujol. Good morning, Kaya Senor. naman agad na I have nagtungo received si this Rizal letter sa kanya. saying that you want to talk to me in a private. Yes, Senor. I sent you this letter because I want to know if you want to go back in Hong Kong. But why did you ask? Rizal, we have found this in the pillow of your sister Lucia. This is a Pobres Frailes, which is a satire against Dominican prayers. I do not know where that came from. When we arrived in Manila, my inspectors thoroughly checked our luggages. This is not ours. Don't deny it! Silence! You will be escorted by my nephew Ramon to Fort Santiago. Take him!
day, Dr. Rizal. I would like to inquire on the health of my stepfather. Okay, kindly send me. Sa dapitan ko nakilala ang isang napakagandang binibini na nagbigay sa akin ng isang magandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Josephine, Yes, Dad. I will not allow you to marry Rizal. But Dad, I love him. Sa mata ng Diyos, tayo ay kasal. Jose, tinatanggap kita ng buong buo. At nanaisin kong mamuhay kapiling ka habang buhay. Mahal kita o aking Josephine. Si Rizal at Josephine ay tumira sa dapitan bilang mag-asawa noong 1896 at sila ay umaasa ng sanggol, ngunit sa kasamaang palad, nakunan si Josephine dahil sa isang hindi magandang biro ni Rizal. Kinakailangan magmadali ni Rizal upang hindi maabutan ng himagsikan noon sapagkat delikado ang panahon na iyon, ngunit siya ay huli na. Nakalis na ang barkong patungong Espanya ng araw na iyon. Ngunit pagkalipas ng isang buwan, lulan ng isang barko Isla de Panay. Siya ay natuloy sa pagtungo sa Espanya at dooy nakiusap si Don Pedro. Jose, nais ko sanang manatili ka na lang dito sa Singapore. Ako hindi mo palagay sa iyong liham na tinanggap. Ang liham na inatid ni Gobernador Blanco, ngunit inaasahan ko mabuti ang patutunguhan nito. Ngunit Jose, matatag ang iyong paniniwala sa gobernador. Dapat alam mo na hindi siya pagkakatiwalaan. Manali ka na lamang, Pedro. Magiging mabuti ang lahat ng ito. Tao po, may sulat po kayo. Nanang! Nanang! Oh, Maria! Ano nangyari? Hindi ka sumisigaw! Si Jose po! Si Jose po, Nanang! Anong nangyari? Sa aking kawawang anak! Sabihin mo! Siya daw po'y dinakip sa isang kanyang sinasakyang barko. Isla de Panay! Paano mo? Yung sa aking pagsisiyasa, may dalawang katibayan na laban sa iyo. Una, ang mga sinumpaang pahayag mula sa nakasalumuha mo sa buhay. Ikalawa, ang katibayang dokumento tulad ng artikulo, liham at tula at talumpati na iyong naisulat. Walang masama sa mga artikulo at ito lang ginawa ko. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin ko malilinis ang aking pangalan. Ito lamang ang aking minumungkahi. Pinapahintulutan kita mamili ng iyong manananggol. Nandito tayo ngayon upang litisin si Jose Rizal ukol sa kanyang kasong pag-aasa, sedisyon at pagtatag ng mga ilegal na samahan. Si Rizal ay ginagawa lamang kanyang tungkulin para sa ating bayan at wala akong nakikitang masama laban dito. Ngunit paano mo ipapaliwanag ang binibintang sa kanya ng mga hukom? Ang mga hukom ay di dapat mapagiganti. Manapay dapat silang makatarungan. Tama! Tumahimik ang lahat kung sinasang-ayunan niyo ang naturang hatol nitong nasakdan.
Kung gayo'y tapos ang usapin, ikaw Rizal ay hinahatulang barilin sa Bagong Bayan sa umaga ng 30 ng Disyembre. Natarungan na nangyari. Hindi man lang tayo binigyan ng pagkakataon. Niloko nila tayo. Ginamit nila tayo. Bakit ba ikaw itong galit na galit? Eh ako naman itong mamamatay. Ha? Buti nakapagpatawa ka pa. Sabi Ayoko na. Bibitaw na ako sa gobyerno. Uuwi na ako ng Espanya. Alam mo, yung hiya ako sa'yo. Yung hiya ako sa inyo. Bakit? Dahil isa akong Kastila. Hindi ka Kastila, Tabian. Parehas lang tayo. Sinubukan ng aking nanang na makiusap kay Gobernador Polavia upang makiusap na ako'y wag nang patayin. Ngunit hindi ito inisikaso ng gobernador. Hindi niya dininig ang daing ng aking nanang. Disyembre 29, 1876 nang ako'y hatid sa aking pansamantalang kwarto habang ako'y nag-aantay ng araw ng hatol nila sa akin. Kailangan nating gumawa ng paraan upang iligtas si Jose Rizal. Mabuhay si Jose Rizal! Mabuhay si Jose Rizal! Mabuhay! Tahimik! Tumahimik kayong lahat. Mahigpit ang pagbabantay ng mga Kastila kay Pepe. Hindi madali ang nais nyo. Handa kami magbuwis ng buhay para maligtas lamang si Jose Rizal! Mabuhay si Jose Rizal! Mabuhay! Tama na! Tumahimik ang lahat. Ako rin gusto kong iligtas si Pepe. Pero hindi niya rin ito ginusto. Diyos na ang bahala sa atin. Mga kapatid, nagkaisa tayong ituloy ang imagsikan. Sumusumpa ba kayong itakwil ang pamahalaang umaapi sa atin? Opo! Kung ganoon, ilabas ang inyong mga sedula at punitin upang patunayan ng ating pasyang umawak ng sandata. Punitin ang sedula! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Katipunan! Nana? Mano po? No! Nana! Nana, nais ko po sanang hingin niyo ang aking bangkay. Baka sana lamang ito itapon. Nais ko rin po sana ilubog ito sa lupa at doon lagyan niyo rin ng bato. Iukin niyo ang aking pangalan at araw ng aking kamatayan, pati na rin ang araw ng aking kapanganakan. At lagyan niyo rin ito ng isang krus. Nana! Pepe! Regalo ito sa ating mga tabyana. Hingin ko sa mga opisyal na ibigay sa inyo ito pagkamatay ko. There's something inside. Mo pabor. Let me face the firing squad. Imposible! Then at least spare my head. In the name of the King of Spain, anyone who raises his voice in favor of the criminals will also be executed. Ready? Load! Aim! Consumatum nas. Fire! Viva España! Viva España!
Tama! Tama ka no. Rizal! Nakukulit ang mga to. Uy, wala! Uy, Rizal! Ito tira hit na. Wala naman gwardiya kanita makapalabalbas. Nag-search ko pa yan, bakit kaya bagay kayo? Doon na sulit. Inasal. Bakit? Wala! May mukha na naman siyang Hello! Hi! Kanila Rizal, o, okay. May ganyan pa sa una. Kiss ka kayo. This is Rizal. He came... Ayoko na. Tiyan! Pagod na to. Ako, Chonggo. Kaysa naman sa'yo. Isa naman sa'yo, bangus. 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 Kaya ng bangus. Kaysa naman sa'yo. Chonggo! Tumira na ko nga. Di ba ganun yun? Chonggo, kesa naman sa'yo, bangus, bangus, bangus. Di bali ng bangus. Kaysa naman sa'yo. Chonggo! Ay, Gusto mo ng away? hindi pa! Manuel! Eh! Mahilig ka nga tunay sa sine. Kim! Mahilig ka nga tunay. Go, 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 go. 3. Na 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 na. Na 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 na. Naniniwala na ako sa forever. Magmula nung Nakakulong lang. Ay, ang mag... Ano? Yung mag-ina. Magkapamilya. Magkapamilya. Sa Tarunina. Maria. Extra.